Magandang araw mga kapatid. Ngayon ay pag-aaralan natin ang Armor of God o mga sandatang kaloob ng Diyos. Ito naman ang mga scriptures na pagbubulay-bulayan natin at marerelax tayo dito kapatid. Siyempre basta Word of God nakaka-relax yan, nakaka-uplift ng spirit at nare-renew tayo, nare-refresh tayo. Dahil powerful at buhay ang salita ng Panginoon at ito ay gumagawa sa ating mga buhay. Ngunit bago ang lahat kapatid, halina at manalangin muna tayo. Hallelujah! Maraming salamat po Ama sa mga oras na ito. Kayo po ay napakabuting Panginoon. Kayo po ang aming kataas-taasang Diyos, holy indeed, mighty and powerful Ama. Maraming salamat po na tinawag niyo kami sa aming pangalan para maging anak ninyo. At nawa ay 10 ng aming mga pinapanalangin ay dinggin niyo, Panginoon, na ang hinihiling lamang namin ay malagay ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Panginoon, you cause all things to work out for our good, Panginoon. At maraming salamat po that you care for us so much. Panginoon, sa mga oras na ito, habang pinagbubulay-bulayan namin ang iyong mga salita, nawa ay maisabuhay namin ito at paghugutan ng kalakasan at ma-increase lalo ang aming pananampalataya sa inyo. Maraming salamat po. At Banal na Espiritu Santo, gabayan niyo po kami. Salamat po nawa ang bawat salita at bawat isipin namin ay nagmumula sa inyo. Maraming salamat po. Guide us and go before us as we go through your word. Maraming salamat po, Heavenly Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesucristo. Amen at amen. Kapatid, umpisahan natin yung ating pag-aaral sa mga sandatang kaloob ng Diyos o Armor of God sa Efeso chapter 6 verses 10 hanggang 18. O sa English, Armor of God, Ephesians chapter 6 verses 10 through 18. Tagalogin natin dahil tayo ay Tagalog prayers. Pero kung meron tayong ililid tayo ng Lord na mag-check ng verse in English, walang problema yon, di ba? Kasi minsan maganda rin sa English. At syempre, dun tayo sa Tagalog din, sa ating first language. Amen? Okay, kapatid, sana habang pinag-aaralan natin ito at ninanamnam ang salita ng Panginoon, ma-relax ka at lalo kang umasa at mabighani at ma-inlove sa Panginoon dahil una kanyang minahal. Amen? Efeso chapter 6 verses 10 to 18. Mga sandatang kaloob ng Diyos. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tapak ng Espiritu na walang iba
kundi ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Kapatid, napakaganda. Halina at himay-himayin natin, kapatid. Basahin din natin sa English version, sa NIV. Ephesians chapter 6 verses 10 through 18. The armor of God. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Stand firm then, with a belt of truth buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Diba kapatid, napakaganda. Amen? So, ang dami pala nung sandata natin, no? Nang binigay ng Panginoon. The belt of truth, the gospel of peace, the shield of faith, the breastplate of righteousness, the sword of the Spirit, and the helmet of salvation. Balik natin sa Tagalog, kapatid. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Kapatid, magpakatibay daw tayo. Paano tayo titibay? Doon nanggagaling sa kalakasang galing sa Panginoon. So, hindi galing sa sarili natin. Wala tayong lakas na hindi nagmumula sa Panginoon. Gaya nga ng sinasabi natin palagi, kapag ginagawa natin sa sarili nating lakas, mag-fail tayo. Let's use the gift of God, yung lakas na nanggagaling sa Kanya. Iba yun pag galing sa Panginoon. Iba yung power. At saka, it will last forever. Alam mo yun, yung nararamdaman mo kapag pagod ka. Tapos, parang nare-renew ng Lord yung strength mo. Parang gusto mo na mag-give up, pero alam mo yun, inaangat ka ng Panginoon, para bang footprints in the sand. 'Di ba? Siya, binibitbit ka niya, kinikerry ka niya palagi. So, magpakatibay tayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Kasi dakila siya, makapangyarihan siya sa lahat. Wala siyang pwedeng hindi gawin sa buhay mo kung nanaisin niya. Hindi kung nanaisin natin. Pag nais ng Panginoon na mangyari sa'yo, hindi mo pa hinihiling, ibibigay niya na. Kasi plano niya. Pero kahit anong gusto mo, kung hindi kalooban ng Panginoon, hindi mangyayari. Minsan talaga, kailangan mo lang din maghintay. Ibibigay niya, pero sa takdang panahon. Minsan kahit anong prayer mo, sasabihin niya talaga hindi pwede, anak. Amen? Di ba alam natin yon? God answers in 3 ways. Yes, no, tsaka wait. Bibigay niya sa takdang oras niya. No, pag no, hindi talaga. Pag pinilit mo, mag-go astray tayo. But God is gracious, i-lead back niya pa rin tayo sa kanyang word. Sa path niya. Para kang lost sheep. Siya ang iyong shepherd. Amen? Sometimes naman, wait. Hindi nga lang, ano ba yung sagot sa prayer ko, kapatid? Wait ba? No ba? Yes ba?
Just be in faith. Just wait for His timing. Minsan naman, iba yung hinihiling mo, iba ang sagot niya. Dahil ang sagot ng Panginoon, perfect, sakto, sa kailangan mo. Kaya nga lagi natin sinasabi, let your will be done. Hindi lang sa pangmundong ito, di ba? Even in the afterlife, lahat yan. Lahat ng ginagawa natin dito, it's for the afterlife. We invest in the afterlife. Di ba? Pero habang nandito tayo sa mundo, we get to enjoy the presence of the Lord, His goodness, diba, yung mga gifts niya sa atin, the gift of relationship, knowledge, the material things that we have, our body, diba, our work, the food that we eat, our company na meron tayo, our ministry, the fellowship, discipleship natin sa ibang tao, sharing the Word of God, extending grace, forgiveness, loving others, not expecting anything in return, yung mga ganong bagay, kapatid. Amen? So habang nandito tayo sa mundong ito, magpakatibay tayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Amen? Sa 11, gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos. So binigyan tayo ng Panginoon ng sandata. Di ba nga sa English, sabi natin yung una? Ano yung unang binigay ng Lord? The belt of truth. Sa Tagalog? Ano yung belt of truth sa Tagalog? Pupuntahan natin yan. Basahin natin muna sa verse 11. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. So, paano mo lalabanan ang pakana ng dyablo? Sa binigay na sandatang pandigma ng Lord, nanggagaling sa Kanya. So, kung anumang dumarating sa buhay natin, anumang pakana ng dyablo, anumang paglalabanan natin, equip na tayo. Kasi meron ang binigay na sandata ang Panginoon. Amen? Yun ang gagamitin natin. Hindi yung magpapahula ka, pupunta ka sa mga feng shui, o kaya sa mga astrology. 'Di ba? Guilty ako dyan before. So forgive me, Lord. Thank you, Lord, for changing me. Panginoon, at binabago mo pa ako. O kaya naman, you will resort to overthinking, worrying. 'Di ba? Talagang halos padugin mo ang iyong isip para solusyonan ang iyong problema. Yan, solusyon pala na sa Word of God lang. Alam mo, kapatid, merong study na as you soak in the Word of God, as you go through His Word, lumalakas ka at saka, alam mo yon, nag-iiba yung mind mo. Yan ang power ng Word of God kasi buhay yan. Diba? Nawawala yung depression mo. Nawawala yung lungkot mo. Kasi buhay ang Word of God eh. As you read the Word of God, di ba kinakain mo yon? You're feeding your spirit, your soul. Nabubusog ka. Naliliwanagan ka. Amen? Para bang light bulb, kailangan mo lang i-switch. Kailangan mo lang buksan yung Biblia mo at basahin mo. Kailangan mo lang manalangin. At dahil nga dyan, kapatid, nagkaroon tayo ng Tagalog prayers na tutulong sa inyo. Tayo, magtutulungan tayo. Naisik ang Panginoon through His Word. Amen? So, ulitin natin uli. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. So kung anumang pakana ng dyablo, may sandata tayong ibinigay ng Panginoon. Sa 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. So akala mo kalaban mo yung tao, hindi pala. Yung spirit, di ba? At kung anong meron doon. Yung mga kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. So sa evil, pero dahil anak tayo ng Panginoon, hindi tayo pwedeng i-penetrate ng evil spirit. Diba? Because you have the Holy Spirit in you. Okay? Hindi ka rin naman pwedeng i-tempt ni God. Amen? Meron tayong, meron tayong nagawang video. Si God hindi nagte-tempt. Diba?
It's our desire. Diba? Alam ng enemy weakness mo. Hindi natin ina-attack yung tao, kundi yung weakness niya. Sometimes it's the enemy. Diba? May possession yung tao na yon. Alam mo yon, may mga strongholds siya. Anger, fits of rage, diba? Addiction. So, meron yan sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Baka kapatid, nandiyan lang yun sa paligid. Kaya nga sabi, diba sa 13, kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Yes, so panalo na. Galing kay Lord yan eh. Create niya lahat, makapangyarihan siya sa lahat eh. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway. So kapag sumasalakay yung kaaway, kunyari binabombard yung mind mo ng evil thoughts, diba, ng negative, ng depression, ng mga addictions mo, ng mga worries mo, pupunta ka doon sa mga binigay ng Lord na mga kasuotang pandigma. Sabi kapatid, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Ayan kapatid, sinabi na may labanan. Pero anong sinabi? Napakasarap. Upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. So may laban, pero sa labanang ito, panalo na tayo. Matatag pa rin tayong nakatayo dahil ginamit natin yung kasuotang pagdigma na nagmumula sa Panginoon. Hindi mo brinaso sa sarili mo. Hindi ka nag-overthink. Hindi mo pinangunahan ng Panginoon. Hindi ka nagmagaling, kundi you allow the Word of God. You allow the will of God na mangyari. Di ba sabi nga, revenge is mine, says the Lord. Di ba sabi nga, my thoughts are higher than your thoughts and my ways are not your ways. Di ba ang kaparaanan ng Panginoon na hindi natin kaparaanan, ang kaisipan niya ay hindi kagaya ng kaisipan natin. Limited nga lang tayo. Syempre, siya ang maker natin. Pwede mo bang i-compare yung maker, yung manlilikha mo sa nilikha niya tayo? Ang layo, diba? All-knowing siya eh. Alam niyang lahat ng bagay, tayo hindi. Amen? So yun, napakasarap pakinggan kapatid na nasasabi dito na panalo na tayo. Diba? Matatag pa rin tayo nakatayo. Hallelujah. Kaya't maging handa kayo. Ibigis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. So ang first natin ay sinturon ng katotohanan. Pag-aralan natin yan kapatid, hihimayin natin to isa-isa. Hallelujah. Kapatid, ibigis daw natin sa ating baywang ang sinturon ng katotohanan. So mag-focus tayo first dun sa verse 14. Again, kaya't maging handa kayo, ibigis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. We will stop there at namnamin natin ito. Ano ba yung sinturon ng katotohanan? Sa English, belt of truth, buckled around your waist, diba? So ano ba yung belt of truth? Ano ba yung description nitong armor na ito? Para ito yung leather belt na may apron na nakahang sa harap ng Roman soldiers nung araw. Nakalagay sa lower abdomen nila. Small brass plates yun naka-attach dun sa apron para mag-provide to ng possible protection. Amen? So, papakita natin yung picture niyan para ma-aware tayo. So, dun ikino-compare yon. Kasi pag ang background nito, when you're preparing for battle, yung belt, yun yung first protective equipment mo na nilalagay ng mga soldiers nung araw. May shield sila kasi yun yung vulnerable areas ng body, yung part na yon. Amen? Ayun. So, ano ba yung ginagawa ng belt? Prepare tayo for action. 'Di ba? Yung belt, parang tayo, yung belt na ginagamit na yun, 'di ba? Ginagamit yun to tie up the garments, 'di ba? Yung pantalon mo para they will not get in the way kapag you're fighting, 'di ba? Tayo naman, pag nakapantalon ka, ang pangit naman na angat ka ng angat ng kamay mo. Of course, parang ganun nung araw, no? They will not get in the way when you're fighting kasi meron kang belt
parang ano yung belt mo, yung secured ka. So, you can focus on fighting. Parang ikaw, naglalakad ka, angat ka ng angat ng pantalon mo kasi wala kang belt. Di ba parang hindi ka makafocus? Di ba, angat ka ng angat. So, o kaya nahuhulog or sobrang masikip. So, yung belt, sinisecure niya yung part na yon na you don't have to worry about anything. Makafocus ka sa gagawin mo kasi nga, meron kang belt. Amen? So, ready ka, pero pag meron kang belt, di ba? Your loins girt about with truth is a call to be prepared. So, ang mga Kristiyano, dapat laging ready para i-defend mo yung sarili mo against the powers of darkness. Diba? Parang hindi ka pwedeng unaware ka. Oo nga naman, ang pangit naman kung yung sundalo mo tatakbo-takbo tapos babagsak-bagsak yung pantalon, diba? Hindi ka talaga, talo ka na sa laban sa sarili mo pa lang, hindi mo na naayos yung sarili mo. So, ganun yun, yung application niya. So, ang sandata natin ay ang salita ng Panginoon. So, kasi yun yung basic So, dapat prepared tayo sa lahat ng nangyari sa buhay natin. Paano? By making sure that you know the truth about your faith. Dapat person of truth tayo. So, ano yun? Dapat alam mo yung good news about Jesus. Bakit ka naniniwala sa Panginoong Jesus? Amen? Alam mo na kapag may Jesus ka, panalo ka na sa laban. Alam mo na kapag may Jesus ka, dapat nakikita sa'yo. Dapat sinishare mo si Jesus. Not just by saying Jesus loves you or sharing the gospel. Dapat ikaw yung gospel, naglalakad ka. You're a walking gospel. You're a walking representative of Jesus, ambassador, ambassadress ka of the Word of God. Dapat nakikita sa buhay natin. Separate ka sa world. May paninindigan ka based on the Word of God, the truth. Hindi ka natitinag. Hindi ka nadadala sa peer pressure, sa ways of this world. Hindi pag gusto nila ng ganito, kahit against the Word of God, gugo ka na. Hindi. Kasi you believe in the truth, the belt of truth. Amen? So kahit mawalan ka pa ng work, kahit mag-isa ka pa sa mundo, kahit pinagkakaisang ka na, never kang mag-iisa dahil kasama mo Panginoon when you stand on the Word of God. God will lift you up. Tanda mo. Diba ngayon may mga issue na yung mga anak, yung mga bata. Diba sabi nila, transgender o gusto yung bata na lalaki, maging babae. Diba yung mga ganon, yung mga lalaki gusto maging babae. Yung mga ganon. We're not judging, pero ano man sinasabi ng Word of God doon? Hindi nagkamali ang Panginoon na kriniit niya tayo. Kung babae ka. Kung lalaki ka. So, dapat alam mo yung katotohanan. Hindi yung pag sinabi ng anak mo, Mama, parang gusto ko, maging babae. Pero lalaki siya, di ba? O, lalaki siya, gusto niya gano'n yung babae. So, alam mo, sasabihin mo sa anak mo, God created you perfectly in His image and likeness. Babae ka, anak. At kahit kailan hindi ka lalaki. Kailangan yun yung truth. Kailangan firm ka doon. Hindi ka nadadala. Kanina diba sabi natin, yung belt, sinturon, natin yon, sandata natin. Imaginein mo kung yung sandata mo babagsak-bagsak. Parang kanina yung description natin, yung parang yung warrior mo, sundalo mo, walang belt, nahuhulog yung pantalon, hindi secured. Ikaw din, kung nasa battle ka, kinakausap ka ng isang tao, tas hindi mo alam yung Word of God, pabagsak-bagsak ka rin, or paiba-iba ka rin. Kasi you don't know the truth, wala ka ng sinturon ng katotohanan. Amen? So, dapat alam mo, you know Jesus, you share Jesus, about the truth about Jesus, ang kaligtasan na there's no way to go to heaven except through Jesus Christ. Diba? Hindi sa mga rebulto, hindi sa mga santo, kundi through Jesus Christ lang. Dapat alam mo yon. Paninindigan mo yon, hindi yung titiko mo lang yung bibig mo kasi ayaw mo maka-offend. Pero you say it in a loving way, with gentleness. Unang Pedro, chapter 3, verse 15 and 16. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo
tungkol sa pag-asa na nasa inyo. So kapatid, pag tinanong about Jesus, dapat knowledgeable ka. Paano kung ka magiging knowledgeable? Through the Word of God. Diba? Sabi nga dito, igalang natin si Kristo. Paano mo papakitang ginagalang mo si Kristo? Sinasamba mo siya, diba? Bilang Panginoon mo. Dapat lagi daw tayong handang magpaliwanag sa mga nagtatanong sa atin tungkol sa pag-asa natin na nasa Panginoon. Paano tayo magpapaliwanag? Paano natin ma-explain, ma-share kung hindi tayo nagbabasa ng Word of God? Hindi tayo nananalangin. Dapat bago tayo mag-Word of God, manalangin muna tayo. Di ba ganun lagi natin ginagawa? Para we can focus and we invite the presence of the Holy Spirit. So una, ang sinturon ng katotohanan, ulit-ulitin natin, dapat prepared tayo. Alam mo yung good news about Jesus, na i-explain mo bakit ka naniniwala sa Kanya. Siya ang katotohanan sa buhay mo. At kahit anong pang dumating sa buhay mo, hindi mo ito papalit, di ba? Pag sinabi ng isang tao na, uy, ano dito, ibahin na lang natin, pirmahan na lang natin, okay lang naman yan, ganito, ganyan. Hindi pa pwede kasi alam mong panluloko yun. Let your yes be yes and your no, no, sabi sa Word of God. Manindigan ka sa tama. So, ganun kapatid, manatili ka sa katotohanan ng Panginoon. Amen? Panindigan mo yung salita ng Panginoon. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Okay? So, be ready to share the good news about Jesus. Kahit hindi tungkol sa Panginoong Hesukristo, sa daily living mo, dapat nakikita si Jesus. Dapat truth niya. Amen? Ibig ko sabihin, yes, you know the truth about God. Pag tinanong ka about salvation, masasabi mo na, maliligtas ka lamang through Jesus Christ. Diba? And then you read the word sa John 3:16, di ba? Kasi meron kang sandata, yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Sinturon ng katotohanan, which is the Word of God. Amen? John 3:16, di ba? Sasabihin mo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Kaya nga tayo nandito kapatid, nagtutulungan tayo para manaliksik sa salita ng Panginoon. Amen? Tapos dapat yung pamumuhay natin, may integrity, di ba? Dapat totoo ka at napagkakatiwalaan ka. Alam mo kapatid, kapag alam mo ang katotohanan ng salita ng Panginoon, napakadaling maging honest at maging mapagkakatiwalaan kasi walang taong nag-soak sa Word of God na dishonest at hindi mapagkakatiwalaan. Kasi kung anong kinakain mo, kung anong feeding mo, diba, kung anong pinapanood mo, kung anong binabasa mo, nagiging ikaw. Kung sino yung company na kinikip mo, ganun din ikaw. Amen? So kung lagi kang nagbabasa ng Word of God, lagi kang nananaliksik, nababasad ka, you're soaking sa Word of God, hindi na mahirap sa'yo maging honest at maging mapagkakatiwalaan. Hindi na sa'yo magiging mahirap mag-share ng Word of God. Anyway, sinabi kanina ng Panginoon, di ba? Siya yung gagawa para sa'yo. Niready niya na yung Word of God para basahin mo na lang. Holy Spirit naman yung gagawa nun sa buhay mo. Amen? Kapatid, nasusulat sa unang Pedro, chapter 2, verse 12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hentil upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. Sa English, diba? Live such good lives that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God. So, kapag maayos ang ating pamumuhay, sa gitna ng mga hentil, mga hindi mananampalataya o sa mga nasa mundong walang Panginoon, na pinapanalangin natin na maranasan at makilala nila ang Panginoon at masumpungan nila, kapag nakita daw nila yung mabubuting gawa natin, mapupuri sila sa Diyos. Kasi nakikita si God sa iyo. Pero minsan naman nagagalit sa iyo yung tao because you have God, diba? Bakit? Spiritual warfare eh. Diba? Yun sinasabi natin, spiritual warfare. Yun yung spirit ang nag-a-attack dun sa tao. Kasi, diba, kapag empty ka with the Word of God, mapipenetrate ka ng enemy, ng devil. So, minsan di kayo nagkakasundo, nagka-clash kayo.
Nare-realize mo ba habang lumalapit ka sa Panginoon, yung set of friends mo o yung group mo lumiliit or nababawasan or napapalitan ng pareho mo na ng liking, yung pareho na kayong you love the word, pero andun ka pa rin sa mga tao na kailangan mo yun dalhin sa Panginoon or you share on the word of God. You need to share the word of God sa mga tao na yun. Pero the point there is, hindi ka na, yung connection mo, yung inner circle mo, imposibleng hindi na mananampalataya. Doon ka pa rin sa mananampalataya. Amen? Kaya minsan may tao, minsan naiinis sa'yo, nagagalit sa'yo. Tingnan mo, magkaiba kasi kayo ng spirito. Ikaw na pupuno ka ng Holy Spirit, yung taong yun, hindi. So, anong gagawin mo? Pag-pray mo yung tao na yun sa Panginoon. And then, guard mo yung sarili mo. And then you share Jesus dun sa tao na yun. How do you share? By saying it and by doing it sa lifestyle natin. Amen? So kapatid yun, maliwanag tayo sa belt of truth. 'Di ba? Para to itong sinturon natin, hindi pa pwedeng huhulog-hulog yung pantalon kasi wala kang belt. Ikaw din naman hindi pa pwedeng nahuhulog-hulog ka kapag okay nasa stammer ka, yung nag-stutter kang ganun, pag nagsasalita ka, o kaya pag dinala ka sa kaliwa, pupunta ka sa kaliwa, pag sa kanan, hindi ka makadesisyon kasi hindi ka firm, wala kang belt. Para kang pantalong nahuhulog, di ba? So, pag may belt, hindi, firm ka. At saka ready ka. Dire-diretso yung bibig mo o dire-diretso yung paggawa mo, yung walk mo with the Lord. Though it's not perfect, pero alam mo yon, pag nag-stumble ka, rise up again. Kasi nasa yung katotohanan ng Panginoon. Amen? So ngayon, prepared ka kung anumang ang dumating sa buhay mo. Dahil alam mo sa sarili mo ang katotohanan. Amen? So yan ang unang sandata natin. Ang sinturon ng katotohanan. Pangalawa, the breastplate of righteousness o sa Tagalog, again sa Efeso chapter 6 verse 14, kaya't maging handa kayo, ibigay sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. So ulitin natin kapatid, alam na natin ang katotohanan about Jesus, 'di ba? The good news of our salvation. Kung bakit tayo naniniwala sa Kanya, dapat yun na-explain natin sa tao. Dapat meron tayong integridad. Dapat honest tayo at mapagkakatiwalaan at dapat naninindigan tayo sa totoo sa buhay natin. Amen? Ang kasunod naman, at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Ano ba yung baluti ng katwiran? Napakalalim na Tagalog. Sa English naman, the breastplate of righteousness. Amen? Ano yung baluti ng katotohanan? Yung Roman soldier kasi, meron silang sinusuot na breastplate doon sa kanilang chest. Pakita natin, may drawing dyan. Ayan kapatid. May dalawang klaseng breastplates yon kapatid. Yung una, fashion siya by joining several broad curved metals. Parang band together yon using leather tongs. Lagyan natin yung picture. Meron namang isang type, chainmail. Constructed yon by linking small metal rings together. Hanggang mag-form siya ng vest. Yon. Ayan yung chainmail. Yung isa naman yung isang klase. Ayan, compare natin. Ano bang purpose ng types ng armor na yon? Pareho lang. Para protektahan yung soldiers' vital organs. Diba? Yung heart yung sa dibdib mo, diba? So, kung ang soldier hindi nakapagsuot ng breastplate, pag inaro siya, pinana siya, tatama sa dibdib. Matatamaan yung puso at yung baga. Kapatid, muli, yung baluti ng katwiran o breastplate of righteousness. Kapatid, makaka-relate tayo nito. Basahin natin yung Isaiah 59. Hinatulan ang pang-aapi at walang katarungan. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita.
at hindi niya kayo marinig. Natigmak sa dugo ang inyong mga kamay, ang inyong mga daliri sanhi ng katiwalian. Ang inyong mga labi ay puno ng kasinungalingan. Ang sinasabi ng inyong mga dila ay pawang kasamaan. Hindi makatarungan ang inyong pagsasakdal sa hukuman. Hindi rin matapat ang hatol ng inyong mga hukom. Ang inyong batayan ay hindi tamang pangatwiran, at ang pananalita ninyo'y pawang kasinungalingan. Ang iniisip ninyo'y pawang kaguluhan na nagiging sanhi ng maraming kasamaan. Grabe kapatid, no? Ang punong-puno itong scripture na ito tungkol sa baluti ng katwiran. Amen? Halina kapatid, basahin natin, tuloy natin. Mga itlog ng ahas ang kanilang pinipisa. Mga sapot ng gagamba ang kanilang hinahabi. Sino mang kumakain ng itlog na ito ay mamamatay. Bawat napipisa ay isang ulupong ang lumilitaw. Hindi magagawang damit ang mga sapot. Hindi nito matatakpan ang kanilang mga katawan. Ang mga ginagawa nila ay kasamaan. Pawang karahasan ang gawa ng kanilang mga kamay. Mabilis ang kanilang paa sa paggawa ng masama. Nagmamadali sila sa pagpatay ng mga walang sala. Pawang kasamaan ang kanilang iniisip. Bakas ng pagkawasak ang kanilang iniiwan sa kanilang malalawak na lansangan. Hindi nila alam ang landas patungo sa kapayapaan. Wala silang patnubay ng katarungan. Liku-likong landas ang kanilang ginagawa. Ang nagdaraan dooy walang kapayapaan. Ngayon kapatid, kung mababasa natin, itutuloy natin mamaya, hinto lang tayo saglit. Yung sa Isaiah 59, andito yung baluti ng katwiran ng Panginoon. Diba? Yung battle to against injustice, may corruption. So, dito makita natin, i-restore ng Panginoon yung kapayapaan at yung order dun sa kanilang land. Amen? Tuloy natin sa verse 9. Inamin ng mga tao ang kanilang kasalanan. Dahil dito, ang katarungan ay malayo sa amin. Hindi namin alam kung ano ang katwiran. Alam na namin ngayon kung bakit hindi kami iniligtas ng Diyos sa mga nagpahirap sa amin. Umasa kaming liwanag ay darating, ngunit kadiliman ang aming kinasadlakan. Tulad namin bulag na nangangapa sa paglakad, nadara pa kami tulad ng mga walang paningin. Sa katanghaliang tapat, kami natatalisod na para bang gabi na. Parang kami nasa dilim tulad ng mga patay. Umuungal tayong lahat na gaya ng mga oso. Dumaraing tayo at nagdadalamhati tulad ng mga kalapati. Ang hinihintay nating katarungan ay hindi dumarating. Nais nating maligtas sa kaapihan at kahirapan, ngunit ang kaligtasan ay malayo. Yahweh, maraming beses kaming naghimagsik laban sa iyo. Inuusig kami ng aming mga kasalanan. Alam namin kami naging makasalanan. Nalalaman namin ang aming mga pagkakasala. Naghimagsik kami sa iyo, O Yahweh, at itinakwil ka namin at hindi na sumunod sa iyo. Ang sinasabi namin ay pawang pang-aapi at pagtataksil. Ang inuusal ng aming mga bibig ay mga kasinungalingan. Nakata ng aming mga isip. Itinakwil namin ang katarungan at lumayo kami sa katwiran. Ang katotohanan ay nahandusay sa mga liwasang bayan at hindi makapanaig ang katapatan. Hindi matagpuan ang katotohanan, kaya nanganganib ang buhay ng mga tao na ayaw gumawa ng kasamaan. Ayun, kapatid. So, nagkaroon talaga ng injustice tsaka corruption. Ngayon, i-restore ng Panginoon yung peace tsaka yung order.
So, ino-offer ng Panginoon yung sarili niyang katwiran sa lahat ng mananampalataya na nananalig sa Panginoong Hesus. Amen? Ang righteousness o ang katwiran, hindi mo ito makukuha sa mabuting gawa. Makukuha mo ito sa pananampalataya mo sa Panginoong Hesus. Yan din na nasusulat sa Filipos chapter 3 verse 9. Ngunit bago yan, tapusin muna natin yung Isaiah 59, kapatid. Humanda si Yahweh para iligtas ang kanyang bayan. Diba? Sabi natin, i-restore ng Panginoon ang kanilang land. Nang makita ni Yahweh na wala ng katarungan, siya ay nalungkot. Nakita niya na wala kahit isang magmalasakit sa mga api. Dahil dito ay gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang sila iligtas at siya'y magtatagumpay. Ang suot niya sa dibdib ay baluti ng katwiran at sa kanyang ulo naman ang helmet ng kaligtasan. Paghiganti ang kanyang kasuotan at puot naman ang kanyang balabal. Paparusahan niya ang mga kaaway ayon sa kanilang ginawa. Kahit ang nasa malalayong lugar ay kanyang gagantihan. Kaya, katatakutan siya ng mga taga-kanluran at dadakilain sa dakong silangan. Darating si Yahweh, tulad ng malakas na agos ng tubig, gaya ng ihip ng malakas na hangin. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, pupunta ako sa Zion upang tubusin ang mga taong mula sa lahi ni Jacob na magsisisi sa kanilang kasalanan. Ito ang aking kasunduan sa inyo, sabi ni Yahweh. Ibinigay ko na ang aking kapangyarihan at mga katuruan upang sumainyo magpakailanman. Wala ngayon ay susundin ninyo ako at tuturuan ang inyong mga anak at sa lahi na sumunod sa akin sa buong panahong darating. Amen. Yun kapatid, napakaganda ng salita ng Panginoon, di ba? Napaka mapanig bughuin ng Panginoon, napaka-gracious niya sa atin. So, kailangan, anong ibig sabihin kapag nilalagay mo yung baluti ng katwiran? Naniniwala ka sa Panginoong Hesus at sa kanyang katwiran. Hindi yung good deeds mo o yung katwiran mo. Yan ang nasusulat din sa Galatians chapter 2 verse 20 tsaka 21. Ngunit kapatid, balikan natin yung sinabi ko kanina, yung Philippians o Filipos chapter 3 verse 9. Filipos chapter 3 verse 9, at lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Kapatid, ang pagiging matuwid mo o you become righteous dahil kay Jesus Christ, hindi dahil sa ginagawa mo mabuti. Amen? Ayun ang nasusulat maliwanag, Filipos chapter 3 verse 9. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos. So matuwid ka dahil nagagaling ito sa Panginoon, sa Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya mo. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kapatid, basahin din natin ang Galatia chapter 2 verse 20 to 21. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Hindi ko maaaring tanggihan ang kagandahang loob ng Diyos kung ang tao'y mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Amen. Kapatid, kung maliligtas ka lang dahil sa kautusan o dahil sa kabutihan mo, walang use ang walang kabuluhan ang pagkamatay ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo.
Pero yun yung essence nun eh. May kabuluhan yung pagkamatay ng Panginoong Hesus para iligtas tayo. At ayun nga, sabi nga, magkaroon tayo ng katwiran o we are made righteous dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus Kristo. Amen? So dapat marunong din tayong manindigan sa mga injustice at sa mga korupsyon. Yan ang nasusulat sa Hebreo chapter 1 verse 9. Basahin natin. Katarong ay iyong mahal sa masamay namumuhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tangi ikaw ang pinili. Higit sa sinumang hari, kagalakang tanging-tangi. Napakasarap naman pakinggan. Amen. Hallelujah. Basahin din natin kapatid sa Titus chapter 3 verse 5. O sa Tagalog, Tito chapter 3 verse 5. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Amen. So naligtas tayo, hindi dahil sa mabubuting gawa, kundi dahil sa habag ng Panginoon sa atin. Salamat po Panginoon na you are made us righteous because of what Jesus did on the cross. Maraming salamat po. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, pangako ng Panginoon na proprotektahan tayo sa mga evil forces para dun sa lahat ng nananampalataya sa Panginoong Hesus. Basahin natin sa 2 Tesalonica chapter 3 verse 3. Ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Amen. Kapatid, napakasarap pakinggan. Gawin natin itong panalangin. Ama, maraming salamat po na tapat po kayo, Panginoon, at kayo po ang nagpapatatag sa amin at nag-iingat laban sa masama. Salamat po, Panginoon, na panalo na kami sa laban dahil kayo po ang lumalaban para sa amin. Kayo po ang aming makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, na matatag kami dahil sa inyo. Salamat po, Ama, na ang aming katwiran, ang aming righteousness ay nagmumula sa inyo through our faith in Jesus Christ. Yan din po ang nasusulat sa Roma chapter 3 verse 22. Ama, maraming salamat po. Nasusulat din po sa Roma chapter 1 verse 17. Sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Amen. Kapatid, napakasarap naman ng salita ng Panginoon. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Amen. Salamat, Panginoon. Hallelujah. So, kapatid, ang baluti ng katwiran, ito ay ang katwiran ng Panginoon, or we are made righteous. With the breastplate of righteousness in place, maayos tayo, kapatid, diba? Kasi ang katwiran natin nasa Panginoon. Ang sarap naman pakinggan. Amen. So, kung merong mang war, o meron mang laban, dahil may breastplate ka sa dibdib mo, hindi tatamaan yung vital organs mo, diba? Yung lungs, yung heart. Sa atin naman, dahil ang katwiran natin ay through Jesus, not through our own works, hindi dahil sa mga gawa natin. Ano tayo? Winner na tayo. Walang tatama dun sa breastplate mo kasi kay Jesus nanggagaling yun hindi mo gawa. Gift niya yun sa'yo. Amen? Napakasarap. So, maliwanag ba yung kapatid? Kapag meron kang shield, meron kang breastplate sa dibdib, yung kagaya ng pinakita natin kanina. Ito, papakita natin ulit sa picture. Kapag meron kang ganyan, hindi ka tatamaan ng kahit ano. Di ba pag may sword yung enemy, hindi magpe-penetrate sa'yo kasi ginawa ka ng matuwid ng Panginoon through Jesus Christ. Namatay siya sa krus para sa'yo. At ikaw ay mabubuhay, sabi niya. Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon.
10 ng aming mga pinagdarasal sa inyo, Panginoon, kaibigan, kamag-anak. Hallelujah. Kapatid, nandun na tayo sa Efeso chapter 6 verse 15. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. So, feet prepared with the gospel of peace. Magandang balita ng kapayapaan. Amen. Hallelujah. Ano ba yung kapatid? Anong ibig sabihin nun? Di ba yung sa battle, kailangan ng soldier meron siyang sturdy shoes o yung matibay na sapatos. Kahit pa before the Roman era, the breaking of a soldier's shoe, metaphor yun for weakness or defeat. Tsaka yung mga Roman soldiers, yung mga shoes nila, they were fashioned. Yari yung mga thick leather, tapos studded yun soles nila with hobnails. Diba? Para talagang matibay. So, ganyan yung itsura niya nung ginagamit na dinidescribe ng armor na sandalyas. Yan, yung sandalyas ng pagiging... Pero tayo, yung sandalyas natin, pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Yung drawing na yan, yung studded soles na yan, ini-enable niya yung soldier na makatayo ng firm. Hindi ka gegewang-gewang o lulupalupay-pay. Hindi ka magsislip sa battle, di ba? Kung walang shoes, hindi mo ma-maintain yung tamang position mo against dun sa mga kalaban mo. Ano ba yung kapatid? Ano bang ibig sabihin ng gospel of peace o yung sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan? O ano ba yung magandang balita ng kapayapaan? Ano bang naisip mo pag magandang balita ng kapayapaan? Ito yung good news that we have peace with God. Diba nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon o wala pa tayong relasyon sa Panginoon, nabubuhay tayo para sa sarili lang natin. Wala tayong pakialam sa plano ng Diyos, diba? Minsan nga yung prayer natin, ang laman ko anong gusto natin eh. Parang ATM machine lang si Lord. Lord, itong gusto ko. Lord, o minsan nga hindi mo na pinagpe-pray, ginagawa mo na lang, walang blessing ng Lord. Dapat yung binibless natin yung will niya, yung kalooban niya sa buhay natin. Amen? So may conflict. Mahal tayo ng Panginoon. At gumawa siya ng paraan para ma-reconcile tayo sa Kanya. At mamuhay sa kapayapaan. Ano ba yung word na peace? Ginagamit to sa maraming paraan. Sa pagiging Kristiyano, yung peace, pwedeng absence of conflict among Christians. Wala kang kaaway na kapwa mo Kristiyano. Diba sabi nga ng Panginoon, dapat nabubuhay tayo sa kapayapaan at sa pagkakaisa sa isa't isa. Yun na nasusulat sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 13. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay kayo ng mapayapa. So, kalooban ng Panginoon na mabuhay tayo ng mapayapa at may pagkakaisa sa isa't isa. Amen? Yung peace, ito yung wala kang iniisip na pag-aalala. Meron kang kapayapaan sa Panginoon na lahat ng bagay ay kontrolado niya. You put your confidence in Christ. Na everything is under control ng Panginoon. Hindi mo kontrolado, kundi kontrolado ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Nasusulat, magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Kasi daw yung kalooban niya sa pakipag-isa natin sa Panginoong Hesukristo. Kapatid, para din hindi tayo mag-alala, nasusulat din sa Filipos chapter 4 verse 6 to 7. Kasi 'di ba, ang pag-aalala, kabaliktaran yan, kapayapaan o peace. Peace, tapos worry, 'di ba? Anong sinasabi ng Filipos chapter 4 verse 6 to 7? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus.
Amen. Kapatid, nararanasan natin yun yung kapayapaan na nanggagaling sa Lord. Hindi mo maunawaan kahit may problema ka, may pinagdadaanan ka, pinag-iingatan ka ng Panginoon. Kasi nasusulat naman siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip. Kasi nakipag-isa na nga tayo sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung dumarating sa puntong nag-worry ka, nag-aalala tayo, balikan natin tong scripture na ito. Halina kapatid at gawin natin itong panalangin. Ama, maraming salamat po sa kapayapaang hindi namin maunawaan na nagmumula sa inyo, na nag-uumapaw sa aming buhay. Siya nawang mag-ingat sa aming mga puso at pag-iisip dahil sa pakipag-isa namin sa inyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Kapatid, dadako na tayo sa panangga ang pananampalataya o the shield of faith sa Efeso chapter 6 verse 16. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. So kapatid, ang palaso natin o ang panlaban natin sa dyablo ay ang ating pananampalataya. Yung shield of faith nila o yung nilalagay nila sa katawan nila, gamit yun nung araw sa goat skin or calf skin. Nasi-stretch yun, sturdy yun, na pieces of wood. Yun yung shield ng mga Roman soldiers nung araw. Ano yun 4 feet long siya. At saka 3 feet wide. Yung pinapang-sanggalan nila. Ito, papakita natin yung picture. So, iron rims yon, fitted siya along the top. Tapos may bottom edges. Tapos may iron circles din siya attached dun sa center ng shield niya. Tapos yung boards niya curve inward. Tapos may leather strap siya fastened dun sa shield's back. So bago sila pumunta sa battle, yung Roman soldiers, meron silang leather-covered shields with water. So para yung mga fiery arrows, pag binato sila ng enemy nila, masusok lang dun sa shield, di ba? So yung flames mawawala, may extinguish. Kasi nga merong nasok yun sa water. So yung mga soldiers, susundalo ng araw, dinalagay nila yung shield for more protection. So tayo, yung shield of faith natin bilang Kristiyano o ang panangga nating pananampalataya ay protection natin sa temptasyon. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon na magpo-provide siya sa lahat ng pangailangan natin, 'di ba? Yung spiritual forces of evil, hindi tayo matitempt. Yung kasinungalingang binibigay niya sa atin, hindi natin kailangan paniwalaan. Kapatid, yan ang nasusulat din sa Efeso chapter 6 verse 12. Basahin natin. Amen? Okay, balikan natin. Efeso chapter 6 verse 12. Nasusulat, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral. Sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So kapatid, mananalo tayo sa dyablo if we have that faith. Pag sinabi niya, you will not amount to anything, sasabihin mo, no, I am fearfully and wonderfully made. Pag sinasabi niya na, wala ka ngayon, down ka, at lugmok ka sa problema, sasabihin mo na, God said, fear not, for I am with you, and do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. So, meron kang, may babato kang word of God. Diba? Yun yung pananampalataya mo kasi nag-grow tayo sa pananampalataya. When you read the word, paano mag-grow ang pananampalataya natin, kapatid, kung hindi tayo nagbabasa ng word? So, kailangan magbabad tayo sa salita ng Panginoon. Kaya nga meron tayong Tagalog prayers na channel na tumutulong sa atin. Amen? Okay. So, kapatid, dun sa flaming arrows of the evil one na sinasabi, dun sa Ephesians 6:16, kasi ang temptation, distraction siya ni Satan para tayo lumayo sa Panginoon. Kasi 'di ba we are God's people pero hindi niya tayo mapapahinto. 'Di ba? Hindi niya tayo mapepenetrate if we have God.
if you have the Holy Spirit, if you have that faith. Dahil yun ang sinasabi ng Panginoon, yung pananampalataya mo, yun ang iyong nagliliyab na palaso sa dyablo. Amen? At kapatid, basahin din natin sa unang 1, chapter 5, verse 4, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapatid, napakalinaw na susulat sa unang 1, chapter 5, verse 4. Nagtatagumpay tayo na mga anak ng Diyos dahil sa ating pananampalataya, the shield of faith. Shield of faith, pananggalang natin yung ating pananampalataya. Hallelujah. Napakasarap namnamin ang salita ng Panginoon at saka nakakalakas ng loob at ng pananampalataya mo, no, na panalo na talaga tayo sa laban. Praise God. Lord, prayer namin na sana maibuhay namin, tumaisa buhay namin, Panginoon. At lagi namin isa puso at ilagay niyo po sa aming espiritu at sa puso namin, Panginoon, kung mga dumarating ang oras na nanghihina kami, nalalambot kami, Panginoon, na ramdam namin mag-isa kami, na hindi ito totoo, Panginoon, na lagi mo kaming kasama at hindi mo kami pinapabayaan, Ama. Maraming salamat po na kahit kailan, Panginoon, hindi nyo kami iniwanan. Salamat. Panalo kami sa laban, Panginoon. Ngayon pa lang, panalo na kami dahil sinabi mo, Panginoon, ang pananggalang namin sa kalaban ay ang aming pananampalataya. Amen, Panginoon. Nananalig po kami, Ama, sa inyo at sa mga ginagawa ninyong kabutihan sa buhay namin para po sa kapurihin ninyo at sa kabutihan ng inyong mga anak. Hallelujah. In Jesus' name, Amen. Kapatid, para lalo tayo ma-encourage, basahin natin sa ikalawang Samuel chapter 22 verse 31. Ang mga paraan ng Diyos ay walang kapintasan. Pangako ni Yahweh ay sadyang maasahan. Sa nagpapakupkup, siya ay kalasag. O kapatid, di ba? Walang kapintasan ng Panginoon. Yung pangako niya, lagi nating maaasahan. Perfect siya, faithful siya. Anak niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Yun na nasusulat. Di ba lumalakas lalo yung ating faith, yung ating pananampalataya? Kasi nababasa natin yung mga pangako ng Panginoon sa atin. Amen? Sa nagpapakupkup, siya ang kalasag. Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kapatid, nasusulat din sa mga awit, chapter 7, verse 10, ang Diyos ang aking sanggalang. Inililigtas niya ang may pusong makatarungan. Amen. Hallelujah. At basahin din natin, kapatid, sa mga awit, chapter 7, verse 13. Ang pamatay na sandata ay kanyang itatakda. Kanya ring iuumang ang mga palasong nagbabaga. Kapatid, nasusulat din sa mga awit, chapter 18, verse 35. Iniingatan mo ako at iniligtas sa iyong pagkalinga. Ako ngayon tanyag. Sa iyong pagtulong, ako'y naging matatag. Hallelujah, napakasarap naman, kapatid. Maaring gawin nating panalangin ito. Amen? Panginoon, salamat at iniingatan ninyo kami at nililigtas. Salamat sa inyong pagkalinga at kami ngayon ay tanyag, Panginoon. Tanyag sa kabutihan ninyo, tanyag ng mga anak ninyo dahil mabuti kayo, Panginoon. We are the salt and light of the earth. Maraming salamat po sa inyong pagtulong. At kami ay matatag dahil sa kabutihan ninyo. Hallelujah. Napakasarap talagang magbulay-bulay sa salita ng Panginoon. Kapatid, dadako na tayo sa Efeso chapter 6 verse 17, ang helmet ng kaligtasan o helmet of salvation. Nasusulat, kapatid, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. O yun, dinugtong na natin, pagsabay na natin ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu. So, the helmet of salvation at saka the sword of the Spirit. Ano yung sword of the Spirit natin? Salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos. So, ang helmet mo ay kaligtasan. Yung kaligtasan mo, salvation yun, di ba? Yung gamit mo namang
tabak o sword, sandata mo, pampatay mo, Word of God. Amen? Maliwanag ba yung kapatid? Ayan, i-drawing natin. Pakita natin yung drawing. Yung Roman soldiers nung araw, kapatid, yung helmet nila, ano yun fashioned yun from bronze or iron. Okay? Meron siyang 2-hinge check pieces protected the sides of the soldier's face. Pinoprotect yun, yung mukha niya, yung tagiliran. Tapos, para naman maging komportable yung soldier, may lined yung helmet nila with sponge or felt. Ano bang ginagawa ng helmet? O yung helmet ng kaligtasan o the helmet of salvation. Parang sa helmet na sinusuot ng soldier. Okay? Pinoprotectionan yun yung skull, yung bungo mo, tsaka yung leg mo sa weapon ng enemy mo o kaya yung mga falling debris na mahuhulog. Hindi masyadong magpe-penetrate or malala ang tama sa'yo. Very, very light lang. Talagang light, no? Kasi nga, meron kang, may helmet ka eh. Di ba? Parang sa mga engineer, di ba? May mga, hard hat. Ganon, yung helmet of salvation o helmet ng kaligtasan. Kung may babagsak man sa taas o yung weapon ng enemy, protektado yung ano mo, napaka-sensitive nun, yung skull mo tsaka neck mo. Amen? So, yung helmet ng kaligtasan, pinipoint out nun yung God's ultimate victory, yung panalo natin over the forces of evil. Okay? Yung pagkamatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang pagkabuhay ay nagpo-provide sa ating mga mananampalataya ng kalayaan from the bondage of sin or freedom from the bondage of sin. At meron tayong eternal life with God in heaven. Napakasarap. So, paano natin gagawin yung ilagay yung helmet ng kaligtasan? Ano bang ibig sabihin nun? Meron tayong assurance na ang kaligtasan natin ay si Jesus, niligtas niya tayo. Hindi sa mabubuti nating gawa, kundi sa kanyang mercy. Yan ang nasusulat sa 2 Timoteo chapter 1 verse 9. Halina kapatid at basahin natin. Na niligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Siguro, basahin natin, simulat natin sa 8. Amen? Okay. Kaya't huwag kayong mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. Amen naman kapatid. Pagmalaki natin ang Panginoon, pagyabang natin siya. Amen. If we want to boast about the goodness of the Lord. Yun ang may pagyayabang natin. Amen? At huwag mo rin akong ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na, nasa verse 9 na tayo, na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. So naligtas tayo dahil sa Panginoon. Siya ang tumawag sa atin para maging banal. Amen. We are made holy because of Jesus, what He did on the cross for us 2,000 years ago. Ginawa niya yun, di ba? Bakit? Hindi dahil daw sa anumang bagay pa na nagawa natin. Dahil sa kagandahang loob niya at sa layunin niya. At ibinigay niya to sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah. At dapat din kapatid, alamin natin na lahat ng mananampalataya sa Panginoon ay naligtas na nga, tayo ngayon ay bago nang nilalang. Hindi na tayo makasarili. May purpose na yung buhay natin. We are now living for the Lord. Diba dati laging parang me, myself, and I, puro pang personal mo lamang. Ngayon hindi na. Yan na nasusulat sa 2 Korinto chapter 5 verse 17. Basahin natin kapatid. Kaya, kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip,
ito'y napalit na ng bago. Ayun kapatid, so wala na yung selfish desires mo, yung pang-personal mo lang, ikaw ang Diyos ng buhay mo, ikaw ang Diyos ng oras mo, ng trabaho mo, ng desisyon mo, diba? Ngayon, ang Panginoong Hesukristo na bago na, you live for Christ na for His glory. Kasi alam mo na magandang hangarin ng Panginoon sa iyo at ang buhay natin ay nakalaan sa Kanya. Nabuhay tayo for His purpose and for His glory, hindi pang sarili nating glory. Walang ganon. Ang nag-glorify dapat sa buhay natin si Lord. Hindi for self-glorification na glory to me, mapurihan ka. It's not that. Dapat reflection natin na meron tayong Panginoon sa ginagawa natin. Amen? Okay? Tanggapin din natin kapatid na meron talagang battle and we will be persecuted. Naniniwala tayo sa Panginoong Jesus. Minsan ba na-experience mo na yung sinabi sa'yo, pati ko nasa Panginoon ka na o nananalangin ka, like kang nag-church, minsan may mga ganun, o malapit ka sa Panginoon, pero ba't ang dami mo pa rin, pagsubok? Ba't ganyan ang buhay mo? Parang ganun, di ba? O kaya yan, puro ka na lang Lord. Pinapersecute tayo, di ba? May ganun. Anong kailangan natin gawin? Let's keep the faith. At tayo ay pagpapalain lalo ng Panginoon. Hallelujah. Kapatid, yan ang nasusuyat sa Mateo chapter 5, verse 11 to 12. Basahin natin kapatid. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. So ang kinukutya ka dahil sa Panginoon sa pananampalataya mo, mapalad tayo kapatid, mapalad ka. Amen? Diba sabi nga ng Panginoon, ang nagpapakababa ay niangat niya at ang nagmamataas ay ibinababa niya. So we are blessed, kapatid, kapag napapersecute tayo. Pagtatanggol tayo ng Panginoon, winner tayo. Hallelujah. Yung titingnan mo lang, na secured ka na for eternal life, di ba? You look forward, di ba? Yung buhay na walang hanggan. Yan ang nasasulat, di ba, sa 1 chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, malalim na to, hindi tayo mapapahamak, meaning hindi to pang earthly lang. 'Di ba? We are looking forward to being delivered into eternal life. 'Di ba? So hindi ka mapapahamak. Magkakaroon tayo ng, sabi buhay na walang hanggan. Amen, Lord. At lahat po ng aming mahal sa buhay at dinudulog sa inyo, Ama, iligtas niyo po in the name of Jesus. Kapatid, basahin din natin ang unang 1, chapter 1, verse 9. Subalit, kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kapatid, lagi mo sa puso mo na forgiving ang Panginoon sa mga lumalapit sa Kanya, sa lahat ng humihingi ng kapatawaran. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kapag pinahayag daw natin sa Panginoon ang kasalanan natin, di ba? Maasahan natin, patatawarin niya tayo at lilinisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Bakit? Kasi tapat siya at matuwid. Gagawin niya rin tayo matuwid. Amen? Hindi lahat yan sa kalakasan natin at sa nagagawa natin. Dahil siya'y matuwid, dahil siya'y mabuti, dahil siya'y holy. Amen. Hallelujah. Kapatid, dumako na tayo sa second part ng Efeso chapter 6 verse 17, yung sword of the Spirit. O sa Tagalog ay ang tabak ng Espiritu. Ano daw yon? Kundi ang salita ng Diyos. Amen. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. So yung sword ng Roman soldier,
Ano siya, kapatid? A little more than 2 feet long nung araw. Crafted yon from iron. So yung mga blacksmith noon, pinapatigas nila yung blade ng sword by covering the red hot iron with coal dust. Tapos yung coal dust na yun, nagpo-form yun ng hard carbon coating dun sa blade. So yung sword, yung handle niya, could be made from from iron, ivory, bone, or wood. So nung araw, yung sa pakipagdigma ng mga Roman soldiers, ang ginagawa nila, 'di ba? Pinipress back nila yung enemies one step at a time. So yung inuuna nila yung fino-force nila yung shield forward gamit ang kanilang mga sword to advance against the enemy. So, fino-force nila, pinipwersa nila yung shield nila paharap gamit yung kanilang mga sandata, yung sword nila. Okay? So, yung blade nito was held flat and parallel to the ground, nakababa. Kapatid, yung offensive weapon na binabanggit dun sa Efeso chapter 6 is the sword. Okay? Yung tabak. Amen. Kapatid, yung ating sinturon o yung belt natin, yung breastplate natin, yung sapatos, yung shield, yung helmet, hindi yun offensive. Okay? Ang purpose nun, defensive. Para maproteksyonan ka against the enemy, sa kalaban. Yun namang sword, yung tabak, ang design naman siya para na ma-defeat mo yung plano ng kalaban at makarescue ka ng buhay. Okay? The Word of God has several meanings, kapatid. Ano-ano ba ang meaning ng salita ng Panginoon? Una, the gospel, di ba? Ang mensahe nito ay ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Hesus. Ito ang mabuting balita na nailigtas tayo ng Panginoon at binigyan tayo ng masaganang buhay at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na mahal tayo. Lalo na ng Diyos Ama dahil binigay niya ang kanyang bugtong na anak. At kung tayo ay magsisisi at if we will confess with our mouth that Jesus is Lord at naniniwala tayo sa puso natin that God raised Him from the dead, ay maliligtas. Yan na nasusulat sa Roma chapter 10 verse 8 to 9. Pangalawa, kapatid, ang meaning ng the Word of God bukod sa the Gospel is the Bible. Nung na-tempt si Jesus ng devil, anong ginamit niya? He used Bible verses to answer. And the devil left him. So dapat, kapatid, ganun din tayo. Amen? Pag natitempt tayo ng kalaban, anong gagawin natin? Gamitin natin ang salita ng Panginoon at layas ang dyablo. Yan ang nasusulat sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Basahin natin, kapatid. Ang pagtukso kay Jesus. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ang dyablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tayo hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanya'y mga anghel ika'y itatagubilin, at sa kanilang mga kamay ika'y aalalayan, nang sa mga bato paamoy hindi masasaktan." Ngunit, sumagot si Jesus, nasusulat din naman, "Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos."
Pagkatapos, dinala naman siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Kaya't sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin, at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran." Pagkatapos, iniwan na siya ng dyablo. Dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Kapatid, di ba nakita mo? Ang ginamit ng Panginoong Jesus ay ang salita ng Panginoon, yun ang kanyang sandata. Amen? Tinta mo si Satanas marunong din sa Word of God. Kung hindi ka marunong sa Word of God at hindi ka nagsusuk sa Word of God, at si Satanas marunong, naku po, matatalo ka. Pero kahit gamitan ka niya, i-twist niya pa yung Word of God, kung ikaw naman ay full of wisdom because you study the Word of God and you're filled with the Holy Spirit, hindi ka niya madadaya. Hallelujah. So kapatid, napakaganda. Napakaganda ng topic natin. Amen? Ulitin natin kapatid, ang ibig sabihin ng Word of God is the Gospel. Pangalawa, yung Bible. 'Di ba? So, napag-aralan na natin kung anong Gospel. Ngayon, himay naman natin yung sa Bible. So, natapos na tayo dun sa attempt ng devil pero nanalo by using the Word of God. Amen? Basahin din natin kapatid yung sa Isaiah chapter 41 verse 10 na hindi tayo pababayaan ng Panginoon at tutulungan niya tayo. "Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas." Kapatid, napakasarap namin at ang sarap na gawin natin itong panalangin. Halina kapatid, ulitin natin. Gawin nating dasal. Amen. Ama, salamat po. Sabi niyo sa inyong salita, "Ako'y isa sa iyo." Ama, salamat po sa mga oras na ito. Ramdam namin ang pagyakap ninyo. Salamat po at hindi kami matatakot, sabi ninyo. At hindi kami dapat mangamba dahil kasama namin kayo. Palalakasin niyo kami, Ama, sabi ninyo, at tutulungan. Iniingatan niyo kami at laging inililigtas. Salamat, Ama. Maraming salamat po sa inyong salita na tunay nga na aming sandigan, sandata at panalo, Panginoon. Dahil ikaw ay tapat. Dahil ikaw ay makapangyarihan. At wala nang hihigit pa sa inyo, Ama. Ang salita niyo ay buhay at kumikilos para sa ikabubuti ng mga anak at para sa honor ninyo at sa glory ninyo, Ama. Salamat po. Hallelujah. Kapatid, nasusulat din sa Josue chapter 1 verse 9, "Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka, at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta." Wow kapatid, di ba? Napakasarap. Ama, salamat po. Tatandaan namin, Panginoon, na bilin ninyo na magpakatatag kami at lakasan namin ang aming mga loob, na hindi kami matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat kasama namin kayo, Ama. Saan man kami magpunta, purihin po kayo, Ama. Salamat po. Nakakataba po ng puso, Ama. Kayo lang po ang aming inaasahan. Hallelujah. Salamat. Kapatid, di ba, ang Panginoon ay lagi nating kasama. Ngunit kapatid, nasusulat din, kailangan sa lahat ng bagay, we serve the Lord only. Ang pagsisilbihan natin ay ang Panginoon lamang. Yan ang nasulat sa Matthew chapter 4, verse 10. Kaya't sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin, at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran." So kapatid, yes, God will help us, God will provide for us, kasama natin lagi ang Panginoon, pero kailangan pagsisilbihan natin siya lamang.
Di ba nga sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Nasusulat din, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dapat magsilbi tayo sa Panginoon. Amen? Kapatid, tandaan mo, natutulungan tayo ng Panginoon sa bawat tukso. Hindi niya tayo pababayaan. Dahil nga nangunguna siya, He will go before us. Basahin natin sa unang Korinto, chapter 10, verse 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Kapatid, dito tayo magwawakas. Napakasarap ng pangako ng Panginoon. Ama, maraming salamat po na kahit anumang pagsubok ang dumating sa amin, anuman nararanasan namin, tapat kayo at hindi niyo pinapahintulutan na kami ay subukin ng higit pa sa aming makakaya. Salamat po na nakakaya namin dahil sinabi ninyo, Panginoon, na hindi niyo pahintulutan na subukin kami ng higit sa kakayanan namin. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niyo kami ng lakas upang mapagtagumpayan ito, Ama. Maraming salamat po sa tagumpay na meron kami. Dahil sa inyo, Ama. Maraming salamat po sa pangako ninyo. Salamat na tinutulungan niyo kami, Ama. Salamat na lagi namin kayong kasama. Salamat na kayo lamang ang aming pagsisilbihan. Salamat, Panginoon, na nandiyan kayo palagi para sa amin, Ama. Patawad po sa mga kalabisan namin, sa aming mga pagkukulang, Ama. Maraming salamat na ikaw ay mapagmahal. Ama, salamat po sa topic namin ngayon na natuto kami, Panginoon. The armor of God, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin para magtagumpay sa mundong ito. Hallelujah, purihin po kayo. Salamat, Ama, sa mga sandatang kaloob ninyo, Ama. Salamat po sa kalakasang nagmumula sa inyo. Dakila po kayo, Ama. Salamat po sa bawat digmaang pinupuntahan namin. Meron kaming sandatang kaloob nyo na mapaglalabanan namin ang mga pakana ng dyablo, Ama. Na hindi kami ang nakipaglaban, kundi kayo po para sa amin, Ama. Salamat. Hallelujah. Gawin niyo pong lagi namin isuot ang kasuotang pandigma na mula sa inyo, Ama. At salamat po kapag dumating ang masamang araw na sumasalakay ang kaaway, kayo po ang tatapos ng laban, Ama. At sinabi niyo patatagin niyo kami. At kami ay nakatayo. Hallelujah. Magiging handa kaming palagi at ibibigis namin sa aming baywang ang sinturon ng katotohanan, Ama. Hallelujah. At sa aming mga dibdib ang baluti ng katwiran ninyo at ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi naming gagawing panangga ang pananampalataya na papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo, Ama. At salamat po, lagi namin isusuot ang helmet ng aming kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na walang iba, Ama, kundi ang inyong banal na salita. Salamat po, Ama. Tinuturuan niyo po kami manalangin at laging lumapit sa inyo. Hallelujah. Salamat po sa patnubay ng Espiritu Santo. Hallelujah. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Hallelujah, kapatid. Maraming salamat sa iyong oras. Ayun, so tandaan mo, kapatid, panalo tayo sa laban, di ba? Kompleto na yan. Balikan lang natin palagi itong Efeso chapter 6 verse 14 to 17 para hindi tayo mawawala sa salita ng Panginoon at sa mga gagawin natin sa mundong ito. Andito na lahat, kompleto na ang ating mga sandata, kapatid.
So kapatid, dito tayo magtatapos for now at patuloy tayong manaliksik at magbabad sa salita ng Panginoon para sa ating ikalalago at ikalalapit lagi natin sa Panginoon. Di ba mas lalo tayo napapalapit at na engganyo tayo na, "Oh Lord, napakabuti mo pala." Yung parang naano ka na, "Ang sarap-sarap naman ng mga pangako mo, Panginoon." Medyo ano nga pa kapatid, di ko mapapakinggan mo yung boses ko. Medyo naiyak ako kasi ang sarap namnamin ng salita ng Panginoon na parang the best love letter talaga. Amen. Ayun kapatid, maraming salamat sa iyong oras at pagpalain ka ng Panginoon. At I love you with the love of the Lord. God bless you kapatid. May the peace and joy of the Lord be with you. Hallelujah.